feel your heartbeat. Majestic mountains high, in every drop of rain. All of this just shows me how much you love me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant care for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. In every drop of dew, the rustling of the leaves, the chirping of the birds, a perfect symphony. Smell of the flowers, the richness of the soil, the sweetness of the fruit that satisfies. I am amazed by the symphony of your creation. I am amazed by your omnipresence. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. From a firefly to a shooting star, to the song a cricket sings, from the raging seas to the placid lakes, to the bubbling of the stream, from the rays I feel from the rising sun to the stillness of the night. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant love for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your beauty and your bounty.
That was Antique, where the mountains meet the sea. I'm sure many of you, all of you, would like to visit that beautiful province, just like you'd like to visit Palawan or Boracay in Malay in Aklan, or even the Banawe rice terraces in the Cordilleras, or even perhaps Sulu in Tawi-Tawi or Davao, and many, many beautiful islands in our beautiful archipelago. Hi, I'm Lauren Legarda. Well, sabihin nyo, kilala naman kita eh. Every Thursday we're together and we talk about many subject matters from organic agriculture and permaculture to my Food Forest Garden Act. We talk about ecological solid waste management, ang kulit ko sa paghihiwalay ng basura. We talk about growing our own food, and planting even in recycled bottles, bote, lata, plastic. We even talked about sustainable pathways and bike lanes when we talked about mental health in the midst of the pandemic. It's been a year. And today perhaps encapsulates, ano bang Tagalog doon? Sinusuma total ng ating mga pinag-usapan sa higit na 34 episodes ng Stories for a Better Normal, ang ating mga panauhin ngayon. Bakit? Una, gaya ko, gaya ng mga officials and staff of the Climate Change Commission, our partner in this webinar, just like my staff in my House of Representatives office, and just like the Mother Earth Foundation of Sonia Mendoza, who is our partner here, just like the Institute of Climate and Sustainable Cities of Fred Constantino, who just like me walk or talk, and the climate reality leaders all over the country with Red and Nashreen, who are also with us. We have been living our sustainable lives. But not everyone does. At hindi po lahat ay nakakaintindi. Una, hindi naman lahat kayang spelling ang sustainability. S-U-S. Sus. Sustainability. Tain. T-A-I-N. Malapit na. Sustain. Ability. I-B. Tama ba yun? Sustain. Ay, mali ako. Tinan mo, wrong spelling. Sustainability. S-U-S-T-A-I-N. Sustain na. A-ability. So para maintindihan nyo, yung sustainability, hindi lang po sa spelling, kung hindi yung sa pang-araw-araw na buhay na kaya nating gawin. Yung hindi yung pang-United Nations, pag napapanood nyo sa YouTube ang speech ni Senator Lauren Legarda, hindi pag nakikita nyo sa mga blog or nababasa pahayagan or online, yung mahahalagang speeches ng bagong US President Joe Biden sa kanyang pagbalik sa Paris Agreement. Or yung mga nababasa nyo na ano ba yung press release ni Lauren Legarda na Decade of the United Nations on Ecosystem Restoration or Regeneration. I do not expect every Filipino, 108 million, to understand that. Kaya po, ngayong araw na ito, merong tayong mga, how would you say, kahawig ko. Hindi kahawig sa mukha, kahawig sa ugali. Ano bang ugali? Makulit? Oo, makulit sila. Anong ugali? Green. Green ang suot? Hindi. Ang buhay. Pa-plug ko muna. Sustainable fashion. Made in Antique, hand-woven by the rural women of Bagtason in Bugasong. Bakit ko pinaplug? Para may negosyo naman sila kasi gawa ng gawa. Hindi naman makapunta ang turista at hindi naman makapunta ang mga taga-Boracay sa Antique. Ngayon, di walang bibili. Di akong bili ng bili. Bumili naman kayo. Okay. So, this is sustainable fashion. And this is sustainable accessories of Silnag. I'm sure she's watching. It's quite old. But before that, I talk about, and I'll share many pictures. These are people I handpicked who, in the longest time I've known them,
or even the medium or short-term time, because some are old friends, some are new friends and new acquaintances or teachers, because they've lived the sustainable life. Ipapaliwanag sa atin, ano ba yung sustainability hindi sa spelling, sa pang-araw-araw na buhay. Gaya ni Pasita Chit One. Bago pa dumami ang mga online stores, ang mga pop-up stores, ang mga tindahan, which we are so happy about, brought about by COVID-19 pandemic, Eco Store and Eco Farms, Eco Sea Foundation, they even have the Great Women Foundation, Great Women ASEAN, and she's an expert on coffee and the president of the Philippine Coffee Board. I have to discuss with you later because I inherited a small piece of land from my grandmother that has Robusta trees. But anyway, we will get to that. So Chit One will tell us, nagsimula pa lang yung tindahan nila sa Eco Store. Ano ang binibenta? Paano nila kinukurit o pinipili? At ano ba sa kanyang pang-araw-araw na buhay? At kung ide-define niya sa isang batang 5 years old o sa hindi nakapag-aral ng college, ang ibig sabihin ng sustainability. Yan. Say hello, Chit! Hello. Ayan, Deputy maaga si Speaker, Chit. kamusta? Ako, you know, we've been old friends. Not old in age for a long time. We may not see each other in person, so I would appreciate being called Lauren para wag naman formal na Deputy Okay. Speaker. Di ba? Ngayon, alam kong mahilig ka Sige. rin sa farming at pareho tayong may mga maliliit na farms and we try to make it sustainable, but we will focus on your Eco Store na alam mo naman matagal na akong bumibili ng aking kape dyan at yung paborito kong sandwich na ginagawa mo noon, di ba? Sinasabi ko sa'yo doon ko binibili. At yung mga panglinis ko ng bahay dahil ayokong chemical ay binibili ko rin sa'yo. We'll get back to you later and you will have the first presentation. Allow me now, makilala mo naman ang ating mga guests ngayon, ay pangalawa, pangatlo, napakasuki sa akin ang batang ito. Kasi magaling, masigasig at may puso. Hindi ko sinasabi yung iba walang puso, pero talagang you feel his passion. Yung ina-advocate ninyo, kasama nyo ako dyan sa slow food, slow fashion, slow living. Hindi ibig sabihin slow mag-isip ang utak, hindi Hindi ibig sabihin slow mag-desisyon, hindi Pero ito, yung slow food network ng kabataan at yung pagmamarka sa pagkain, know the food that you eat, hindi ba? Chef Jam, at yung kanyang Yes Plate sa Instagram, yung mga affordable na pagkain na dinideliver. Kaya tatanong ko sa'yo, bakit yung mga nagde-deliver parang mga dayuhan na puro gwapo? Yun lang, tatanong ko sa'yo. Pilipino ba yun, mga mestizo? Bakit gano'n ang kinuha mo? Puro mga gwapo para mga artistahin. No? Sige. Okay. Chef Jam Melchor, an advocate of slow food among the millennials and the youth, at he will define for us sa kanyang pananaw, sa kabataan, ano ang sustainability at paano makumbinsi ang mga bagets sa mga millennial, ang mga parang namin ni Chit, na maging sustainable ang buhay. Ayan. Say hello, Chef Jam. Maya payabak po, kaya kayongan. Ang sarap ng kapampangang luto. Yes. Yes. Oh, maya pa abak, di ba? Oh, mayad nga aga, sa amin naman sa Antique. Si Chit, taga saan ba si Chit? Ano ang iyong language or dialect? I'm Tagalog and I wish I had another Okay lang yan. Magandang umaga sa iyo. language. I mean, Ayan. Ngayon, magandang Yes. umaga sa inyong lahat. parte ng ating pamumuhay, kinakain, tinatanim, ay syempre yung pangangalaga ng ating mga halaman sa ating bahay. Kaya meron akong konti dyan na halaman, yung water plant, yung aking Sansevieria na sa harap ko kasi yan ang oxygen ko, hindi lang naka-display. Okay. Ito, mahilig sa mga halaman. Maski na hindi napakalaki ng space, nakatira sa apartment, pero puno siya ng halaman. At siya ay isang registered and certified yoga teacher. Sabi nyo, anong connection naman ng
pag-exercise o yoga, sustainability, kasama po yan sa overall wellness. At yan si yoga trainer, teacher, Ana Manalastas. Hi, Ana. Good morning. Hello po. Good morning. Magandang Ay- umaga sa inyong lahat. Ayan. Alam mo, sana pakita mo yung yoga mo at pwede ka habang kami nag-usap ni Chitya, para makita nila ang ganda mag-headstand ni Ana. Kaya lang ako, masakit tong aking leeg. Parang Chit, pag mag-headstand tayo, delikado, baka ma-ER tayo. Hindi na pwede yan. Okay. So, let's start seriously now. No, I was serious earlier. Okay. Let's start with Pasita Chit One and the Eco Store. You started this more than a decade ago. You started this with the concept of organic agriculture, of finding things to use that are not chemical-based, even nature-based solutions to our life today. So tell us more. I know you have some pictures and presentation, and define for us, for those who are not yet sustainability converts, ano ba, Chit, ang sustainability sa Tagalog? Para maintindihan nila at maging convert. Maski mako-convert lang tayo ng 10 dito, ay matagumpay na tayo sa Stories for a Better Normal. Ayan. Chit One. I could call you Lauren. Good morning, Lauren. Actually, hindi na lalaman ng marami. Lauren and I used to go to the same chapel in Our Lady of Fatima in University Hill. So we were actually physically neighbors. Anyway, I ikaw forgot. naman nakamute. Oo Yes. nga pala. Yes, and I Ngayon know you and Oh my God. you were the Ngayon ko na- tallest. You were always in the front. Kaya malapit ka sa Diyos eh. Nasa harap ka Ako. parati ng altar. Teka, Chit, yan ang hindi ko maalala. Oh my God, ganong katagal na. Yes, we'll talk Yes, about we it were, later. Yes. yeah, we'll talk about that later. Anyway, In and I've Malabon. seen you and all your mga lunti ang Pilipinas. I was in Davao del Sur. I was going to Cotabato. Nakita ko yung mga puno. Kasi sabi ng iba, SLEX. Parang medyo madaling yung SLEX. Pero to see it in, on the way to Cotabato, to Kidapawan, sabi ko, wow, galing ni Lauren. This was many years ago. Actually, Chit, pareho tayo. I started it in 1998, 23 years ago. Yes. Yes. Oh, so yun actually before Eco Store noong mga 2007, naisip ko na yung Live Green kasi wala talagang parang people were not conscious. And who would have thought mawawala ang styro? Who would have thought matatanggal ang plastic straw? Diba? But sige, let's keep on lang, no? So ang ayan. Baka magalit sa akin ng ating ano. Ang tinatanong ng iba, bakit ba daw organic? And though, this can be a subject for 2 days, 3 days, gawin nating very easy to understand lang. Bakit nga ba kailangang organic? Kasi ang organic, hindi siya gumagamit ng gamot at ginagamit niya yung mga natural way of parang controlling insects, gano'n. Bakit? Kasi tayong lahat ay dapat kumain ng ligtas na pagkain, malinis na pagkain, at syempre masarap. Which, by the way, are also the principles behind slow food. Kung saan magkasama kami ni Senator Lauren, or ni Deputy Speaker Lauren, at saka ni Jan. So, good, clean, and fair food, and safe food. Ang safety, masyadong umaano sa mga tao ngayon, no? Concern niya ng mga tao. So, I started with coffee because nga I've been in coffee for over 25 years. Ganun na kami katagal dito sa industriya ng kape. Nakakita ko ng Organic Coffee Conference sa Africa. This is in Uganda, mga 2004. So, kailangan mapuntahan. It was the first organic coffee conference in the world. So sabi ko, maganda na matutunan ko, paano ba pwedeng gawing organic ang kape? And then, when we came back home, luckily nakakuha kami ng isang
lupain sa Amadeo, Cavite, kung saan ginawa namin ang gulayan. Nung marami pa yung aming stores ng Eco Store. So makikita nyo dyan sa picture, sa foreground, may mga flowers, no? Yung mga flowers na yan ay kasama ng mga vegetables para yung mga insects or bees, yan ang kainin nila, hindi yung lechugas. The reason why yung lechugas pumupunta, syempre gutom din naman yung mga insects. So when you create an organic environment, lahat yan are partner crops. No? Meron kaming kape dyan, meron saging at papaya. Lahat yan, they are ang tinatawag nating magkakasama o magkakabarkada. Tapos ngayon, nag-level up yung Eco Store, napansin ng isang international certifier called Naturland na na-meet ko rin doon sa Africa 16 years ago. So parang pinagsali siya na kami ay nag-partner para maipon natin lahat ng mga organic certified na mga produkto at maitinda namin to sa aming online store. So ngayon, yung ecostore.ph, marami kami ng mga Naturland certified products, which is, umpisa tayo sa muscovado, which is a staple, virgin coconut oil, at saka turmeric tea. Na itong virgin coconut oil at turmeric tea, alam niyo naman, usong-uso yan ngayon dahil sa COVID. Sabi ng iba, it increases their immunity. Sabi ng iba, parang masarap at nagpapalakas. So kanya-kanyang rason for drinking this at maganda na piliin nyo yung merong organic seal. Soon, yung mga coffee, isa-certify natin, mga pinagkukunan ng bigas at pinagkukunan ng tsokolate, and other products will also be certified. Bakit sinasabi natin certified? Kasi unang-una, for safe food, kailangan ito ay traceable. Alam nyo kung sino yung farmer. Kung pwede nga, sa Ambansitio yan. Hindi lang sinabing, oh, these vegetables are from Benguet. Saan sa Benguet? Kasi contrary to sa sinasabi ng iba, ay, marami na yata nagagamot dyan. Meron hong lugar dyan sa Benguet. Konting plugging, ang Tublay. Kung saan, mula sa pinuno hanggang sa kanilang mga agriculture officers, sila lahat ay organic practitioners. So kung makakakuha kayo ng gulay galing Tublay, maganda po yan. So a sustainable lifestyle, sinasabi natin, is para, mahirap i-define yung sustainable, no? Para magtuloy-tuloy, para yung mga farmer, kung meron silang sustainable practices, tuloy-tuloy ang kanilang pagtanim ng mga buto. Yung buto ng papaya, pag tinanim mo, tutubo uli. Contrary to some yung hindi open-pollinated variety. Yan, pero pwede natin i-discuss yan mamaya. So maganda na malaman natin in growing our own food, saan nanggagaling yung ating pananim? Saan nanggagaling yung mga buto, o saan nanggagaling yung ating ipupunla? Importante po yan kasi doon nagmumula yung kanyang pagka-organic. Madali naman po makita ang organic pag merong bubuy, merong mga insects, may mga dragonfly, sila po ay nagsa-thrive or nabubuhay sa isang lugar na organic. Alam ko we're pressed for time, so ang sasabihin ko lang is the keywords are safe and clean and organic certified. So yun lang po at marami pa tayong mamayang mapapag-usapan. Thank you very much. Beck, magtutuloy ba ako or si Please Lord? continue. There are. Please Okay. continue because we saw your farm and we've seen your products of Eco Store. Now, could you tell us, Chip, paano natin i-translate sa buhay ng ordinaryong tao na nagko-commute sa trabaho, na maaring nawala ng trabaho or nakatira sa maliit na lugar at wala naman paglalagyan ng tanim ng kape o ng adlay o ng gulay o magko-compose sa sarili niya,
ang buhay ng sustainability. Yan ang gusto natin i-translate sa pang-araw-araw na Okay. buhay. Yes. Thank you for that. Yung ating sinatawag na parang circular economy, no, or yung sustainability, umpisa yan sa ating kinakain. Kasi yan naman ay isang, hindi siya bisyo, siya ay kinakailangan natin kumain araw-araw. Sa kinakain natin, maganda na piliin natin yung sana alam natin kung saan siya tumubo. So ako, meron akong mga kasi ngayon konti lang ang gulay ko sa farm dahil kami ay tinamaan kami ng taal last year. Tapos ngayon, because of climate change, and I'm sure climate change will be mentioned almost every minute in our conversation, nag-iba ang nag-iba yung ulan, Ayan. nag-iba yung patterns. So kami ni Kiko Pangilinan parati nagko-compare kasi Amadeo kami, Alfonso siya. And I know you had farm before in Alfonso, Lauren, or it's still there, no? Yes, Ah, from my lola. Iba, Oo. nag-iba yung klima eh. Nag-iba. So parang hindi mo ma-spelling yung panahon kung magtanim na ba tayo ngayon? O sabihin lang, sige sa tag-ulan. Tag-ulan na eh. Hindi, pero Oo. bukas araw uli. Diba? So even the Saan ka farmers... makakakita na ang Kapaskuhan at ang bagong taon ay tag-ulan, hindi ba? Oo. Yes, no? So yan ay klarong-klaro sa atin, nagpapalit talaga ang panahon. So ako, ang madaling gawin is dapat alam mo saan gagaling yung kinain mo. Dahil sa online, marami na ngayong farm to table, kung tawagin natin. Yes. Mga farmer, ako tuwan-tuwa ako doon sa pinagkukunan ko ng vegetable sa Baguio, yung Session Groceries, yes. Kasi mga bata sila, tapos naisip lang nila yan para tulungan yung mga farmer to go direct to customers. Okay? And I know na i-guess nyo na yata minsan, or if not, i-guess nyo Yes. sila. They're two young founders. Ang natutuwa ako, pagtanggap ko ng supot, nakalagay, harvested yesterday. You know, like February 11 ngayon, nakalagay, harvested February 10. So parang ako na rin nag-harvest sa Cavite, di ba? And because I'm limited now in Cavite, ginagawa ko mga kape, tsaka mga native trees. Ayan, si Ipat kasi, na-influence din ako ni Ipat, no? Tsaka Lian, who was your guest in one of the Yes, episodes. pareho tayo. Actually, Ang passion ng native actually, trees. Tama, very good. Yes, so we're lining our property with native trees. So si Lian, parang inubos ko yata lahat ng kanyang mga stocks before the flood in San Mateo. Anyway, dapat umpisahan natin sa ating kinakain. So kami nakakapagtanim pa rin ng pechay, which is my favorite. Tapos meron kami mga fruit trees, mga avocado, kamyas, dayap, ganyan. And saging. Saging na iba-ibang klase, senyorita, sabak, lakatan, kung ano-ano saging, papaya. So yan po ang sa akin, every week yan ang I look forward to getting those sa farm. No? Ay, So pareho dapat tayo. Kung ano ang kaya, alam mo, Yes, I wag see natin- your post. Sabi ko, gusto ko yan. Ayan. Alam mo, ang taba-taba ng lupa ko. At kasi kaming gumagawa ng sariling compost. But I don't want to talk about me. I want to talk about our guests. But I will share that with you later. Ang pechay at bokchoy ay akmang-akma sa lugar natin. At napakahalaga na gamitin natin ang sarili nating food waste para sa ating organic compost at ihalo natin sa ating mga dry leaves at dry twigs. At talagang walang chemical. Tapos siguro dapat ay ipahinga din natin ang lupa para din hindi siya masyadong bugbog. Ipahinga natin. At syempre, i-rotate natin ang mga tinatanim natin doon. Ayan. Pero patuloy mo, Chit, kasi natutuwa kami sa iyong mga produkto na tinutulungan din na hindi man galing sa farm mo, pero galing sa mga maliliit or micro-enterprises. Yes. So marami tayo dyan na eto with COVID, eto yung silver lining. Lahat ngayon naghahanap ng virgin coconut oil. Lahat naghahanap ng luyang dilaw or turmeric. Okay? So Madami people akong are looking for this. turmeric. Yes. So nagiging essential siya ngayon. And in fact, nung COVID, parang naisip nila, ay may mga grocery palang ganito or specialty store, which is ECO. Ang ECO po kasi ang meaning niyan, environment, community, hope, organization. Pero ngayon ginawa naming environment, community, health.
at saka organic. So eco pa rin siya. And marami tayong mga kaibigan na gumagawa ng peanut butter, gumagawa ng guava jam, nagtatahip ng kanilang sariling bigas, yung mga heirloom rice, Lauren, no? Yes. Our friends from all the way sa mga slow food communities in Kalinga or Pangasinan, meron diyang mga masasarap na bigas na Gusto traceable. kong magsubok ng heirloom rice sa'yo. Sandali, share ko lang ha. Oh, tanim ko. Ang dami, Ay, ang dami-dami kong, ang ganda ng lupa ko sa luyang dilaw sa turmeric. At ito ang iniinom ko tuwing umaga. Ayan, kung pwede ko lang i-share. O, teka ha. yes. I will sip ha. Uy! At kung tignan nyo yung loob, paano ba ito? Ang dami kong turmeric sa loob. Ayan! Ayan. Oo. And aside from that, nakita ko meron ka ring kape, which is the Robusta Ay, coffee. robusta. Si Lola ko pa. rin sa lugar natin. Si Lola Yes. pa. Ay nako, ikaw ang eksperto sa kape. Tuturuan mo ako dahil namana ko Yes. yun at tuturuan mo ako kung paano. Pero napaka-low-tech ko. Alam mo, kami pa ang nagbabayo sa bayuhan ng Ipugaw. Oo. Wag na kasi mababasag yung buto. So next time, Oo. yung mga butil niya mababasag, no? At pag sinangag mo siya, hindi siya pantay-pantay at maaring pumait. So dapat So next professional. time, kung meron kang isang sako, meron akong kiskisan. Ako na magkikis-kis, ibabalik ko sa'yo. Kiss-kiss ang tawag doon, hindi bayo. Hindi. Because when you boil it, pati yung buong beans mababasag. Naku, At sa mali ang pagsangag, ginawa ko. kailangan. Okay, next time. I know, naku. Oh. So Sige. ngayon, ganito. Kung Oo, sige. na yun na, ipasort mo yung nabasag at saka yung buo. So dapat At pala wag mo silang kiss-kissan. pagsamahin, pagsangag. Hindi pala bayo. O Yes. sige. Okay, tapos Oo. pag Okay. nakis-kiss mo na, natanggal na yung balat, dun mo na i-roast. Tama. Yes. Pero kailangan isort mo bago mo i-roast. Lahat ng buo at lahat ng basag. Yan. Basag. Kung hindi mapait. Kumbaga sa patatas, pag hiniwa mong maliliit, mas madaling maluluto kesa dun sa malalaking parts ng bayabas. Of Correct, course, si correct. Chef Jam and Chef, no, hindi naman ako. So, that's Yes. just an example. So Oo. yun, eating well, knowing where your food comes from, Yes. and then second, yung compost na sinasabi natin. Alam nyo sa farm, wala kaming tapon dahil lahat ng mga dahon, lumang dahon, lahat yan ay aming ginigiling. Meron kaming maliit na shredder at yan ang pinapakain namin sa aming mga bulate. And then yung organic fertilizer na yun, ang pinapamudmud naman namin sa kape at gulay. So Pareho. tuloy-tuloy siya. So Very parang good. circular economy. Very good. Very good. Yung shredder nyo, I'm sure hindi yan makina. Ano yan? Manual lang siguro. Well, makina. kasi yung iba matitigas, no? Kailangan mo talaga Ang matapang. makina. So, konting gasoline lang naman. Okay. Sana, I'll ask the Climate Change Commission, maglagay tayo ng mga contact sa mga ayaw naman natin gumastos ng malaki. Sana ang DOST maka-innovate ng mga manual na maliit na shredder pang mga maliit na farm o pang bahay para yung mga nahuhulog sa puno o sa tabi, hindi na kailangan manual pinuputol, sinishredder sa mga manual portable na shredder. Yun maganda. I think, Lauren, meron sila, Oo. sila Chinchin Uy sa Negros, si Ramon Uy. Meron oo. sila bisikleta pa nga eh. Ay, ang ganda Bisikleta, nun. tapos nag-shred siya ng anything, no? Okay. Kaya lang kami, nauna na tong binigay sa amin, so tinanggap naman namin. Pero yun Yes. nga, sana yung parang bisikleta, they can shred even glass, they can shred, papalitan mo yung tabi, pero it also is an exercise machine. Oh, Yan. interesting. So available yan. Yes. Well, thank you. Have you shown us your all your pictures that you've presented? Now, Yes. uh, Oo. okay. So, Chip, kung tanungin ka, ano bang ibig mong sabihin sa sustainability? Ayan. Paano natin simplehan ang sagot? At paano mo yan Para simplihan. ina-apply sa buhay mo? Yon. Okay, simple lang. Sa bahay ko, lahat ng kinakain namin, kung hindi galing sa farm, alam ko kung saan galing or sino yung nagpalaki ng manok. Although I don't eat a lot of meat, pero alam natin kung saan galing. So, traceability ang pinaka-importante. Or alamin nyo lang, sino ba nagtanim niyan? 'Di ba? Kasi Tama. kaya na ngayon.
dahil ngayon direkto na ang farmer, nakikilala mo, pati bigas, pati tinapay nga eh. Di ba ang tinapay, meron kang favorite baker, i-Instagram mo lang siya or Viber. And nung COVID ang nangyari, nakilala ko yung aking mga neighbors kung sino ang merong rubbing alcohol. At lahat nagde-deliver. And Tama. because you're in the neighborhood, walang delivery charge. So buy local, isa pa, no? Buying local, not only made in the Philippines, but made in your community. Tama. Yan, Ayan maganda. ang gustong-gusto ko sinabi mo. Kasi tayo ay bibili ng local, pero kung galing sa malayo, yung eroplano o yung barko. Pero kung bibili ka mula sa kapitbahay mo, mula sa community mo, natutulungan mo na ang mga tao, ang carbon footprint na tinatawag, yung ibabiyahe ng produktong iyong ginagamit o kinakain ay mas maliit. Kaya parte yan, di ba, ng filosofiya Yes. ng slow food at ng sustainability. Yes, and that's why, Lauren, meron kaming store sa Davao, Eco Store Davao, kung saan iba ang Mindanao ang food basket talaga. So, yung iba, sa Davao na nila dinadala. Yung fresh gulay, turmeric, kung ano man ang sinusupply nila sa Eco Manila, okay, humahanap kami ng mas malapit. Kunwari, Nueva Ecija, imbis na kumuha pa ako sa ibang lugar. Ganun. Tama. So, buying local, meaning in the region, or buying hyper-local, which is kapitbahay mo. Remember sa UE noon may nagde-deliver ng tinapay si Ma'am Fred, kung natatandaan mo. Naalala mo May pa yung pangalan? nagde-deliver sa atin ng gatas. Oh, di ba? Aba, ang alala ko yung magtataho. At yung Oh, alala yan ko, pa. yung dirty ice cream. At magpuputo. Yung At magpuputo, magpuputo. dumadaan tuwing alas 4, di ba? We want to go back to that. Not Natutuwa because, ako. di ba? It is, that's what our parents taught us eh. Pupunta ka sa fish pan, mag-order ka ng bouillabaisse pero may dala kang kaldero. Mm. So, Totoo yan, ilang Tupperware eh. di ba? Alam mo, Oo. Chip, Pupunta ka sa lechon. oo, yung bahay namin sa Malabon, para ng farm, nagtatanim ako ng talbos ng kamote, ng kangkong, ng bahay kubo vegetables. Yung garden ay very usable garden. Yun na ang kinakain namin, ng papa ko, at ng household staff. Yun. Because back then, Lauren, our backyard also in University Hills, meron kaming puno ng santol, langka, mangga, okay? We Tama. grew up growing talinum, sile, talong, lahat, no? Parang tineres ng father ko. And so we grew up in that neighborhood where we could plant in our backyard. Kaya siguro tayo Yun ang ganito. gusto nating gawin. Oo, dahil yun ang ating kinalikihan. Alam mo, buti na lang, hindi nawala yung garden na gano'n, yung bahay kubo garden sa Malabon sa amin. Puro na building sa paligid o mga konkretong matataas na malalaking bahay, pero yung maliit na bahay kubo garden na kinalakihan ko, nandun pa rin. But let's talk to Chef Jam kung paano natin ipapaliwanag sa tao yung ano ba ang source ng kanyang kinakain. How do you know your own food? Alam ko nagkaroon ka ng webinar recently, like a seminar on teaching people how to do this. And as a young entrepreneur, how do you convince people your age or sell your products in this COVID world? Thank you, Chit. I hope you can stay on and listen. Pakinggan po natin si Chef Jam Melchor. Ano ba ulit yung Slow Food Youth Network? Ano ba yung Know Your Own Food? Ano ba ang slow food? Mabagal ngumuya? Mabagal kumain? Hindi. Okay, papaliwanag ni Chef Jam. Hey DSL, first of all, maraming salamat po sa pagkumbida ulit dito sa inyong online na webinar. Talagang nakakatuwa po kasi nabibigyan kami ng opportunity para maibahagi yung konting kaalaman namin. Alam ko mas experience po kayo pagdating sa pag-promote ng ating environment. At kami naman po sa Slow Food, truth to be told, ito hindi naman bago sa ating mga Pilipino kasi gaya po ng sinabi ninyo, pinapractice na natin matagal na yung paggamit ng mga traditional ingredients.
ang maganda lang po sa slow food ay universal yung aming language. At iisa yung gusto naming iparating na importante na balikan yung mga pagkain na nakaraan at huwag nating kalimutan as we proceed doon sa hinaharap. Now, ito pong aming Slow Food Youth Network, meron po kaming campaign na ginagawa ngayon. It's called On My Plate. Slow Food on My Plate. Katulad po ng ginagawa ninyo sa inyong mga social media, nakikita ko talagang pinopost ninyo yung mga kina-harvest nyo, yung kinakain nyo. Ang goal po nito is para ang mga kabataan, maengganyo sila na gamitin ang technology at ang social media para mas marating yung malawak na network upang ma-promote at ma-preserve yung pagkain natin. Specifically doon sa ating sariling bansa. For example, ang Slow Food po kasi, Slow Food Youth Network ay present in 86 countries. So ito pong Slow Food on My Plate, isa po ako dun sa nagbuo ng konsepto na dapat may sarili kaming lengguwahe bawat bansa. Ngayon, umiikot po sa tatlong principles pa rin yung aming campaign. First is dapat ang pagkain ay good because ito ay respeto sa ating kultura. It has to be healthy at masustansya at syempre nutritious. Kahit na tinatawag nating natural, dapat ito ay naayon pa rin dun sa natural na panlasa. And then clean kasi dapat ang pagkain hindi siya dumaan sa pesticides, lalo na ngayon panahon ng pandemya, dapat ang ating immune system ay healthy. At maraming gulay ang ating dapat kainin. Syempre, ang pagbabawas ng paggamit ng plastic hindi nawawala at kung maaari, syempre, huwag na rin gumamit kung kaya na rin. And then seasonal. Importante po ang pagrespeto sa pagiging seasonal ng mga produce kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na bawat gulay o prutas ay available. So kung ano po yung nasa season, yun dapat yung ating tangkilikin at kainin. Dito sa Pilipinas, marami po tayong seasonal fruits and vegetables. So dapat mas i-ayon po natin yung pagkain ng ating mga gulay at prutas. And of course, fair. Fair because we have to make sure na i-acknowledge natin yung producers. Napakalaki po ng food chain from producers down to consumers. At kung wala pong mga farmers, walang nagtatanim ng kinakain natin, gusto nating maintindihan ng mga bata ang importansya nila at saan galing yung pagkain. And then respect doon sa workers in the middle of that food chain. Of course, doon po pumapasok yung tenets ng social justice. Nakaangkla po itong aming proyekto doon sa tinatawag na food justice. Ito pong food justice ay holistic view ng pagtingin mo lang sa pagkain. Hindi lang siya basta pantawid gutom. Ang importante, alam natin kung saan tayo pwedeng pumasok bilang mga kabataan. Like for example, kami po in-encourage namin na huwag nyo lang basta picturean yung pagkain at i-post. Alamin nyo rin yung story behind it. And then, for example, kung madalas kang mag-tweet, marami pong mga kabataan ngayon ang gumagamit ng Twitter or Facebook, huwag ka lang basta maging keyboard warrior. Importante, alamin mo rin kung ano talaga yung kahulugan ng mga bagay-bagay. For example, kami po last year, nung nakita po namin na nag-uumpisa ng magbigay ng ayuda, yung mga LGU, nakikita po namin puro instant noodles, puro canned goods. So why not ang ibigay nila instead of instant noodles or canned goods, but di na lang fresh vegetables or gulay or bigas? Kasi mas healthy yon, number one, at importante, mas nakakadagdag doon sa dignidad ng kakain. Hindi lang basta magkaroon ng laman yung tiyan niya. Ito pong campaign namin ay nag-umpisa na noong January 18 and it will run for 6 weeks. Yung Slow Food on My Plate hashtag ay nag-showcase ng mga na-preserve natin na pagkain, mga traditional, at yung mga pwede nating gawin or actions. Halimbawa ngayon, meron po tayong mga nakikitang inconsistencies sa pagmamonitor ng prices sa pagkain. In-encourage po namin yung mga kabataan na maaari sumulat dun sa mga agriculturists nila or mga
government officials within their municipalities or cities para ma-influence nila yung government officials para maging mas aware sila pagdating doon sa pagkain. Ang amin po, we also want to encourage also the youth na hindi lang tayo dapat nagpo-promote ng pagkain. Importante na i-preserve din ito at alamin natin kung ano yung pwede nating matulong doon sa food system. So, para po doon sa mga gustong makilahok, you can always go to our pages local. At marami po kami toolkits na ipapadala sa inyo na makakatulong para mag-guide kayo ano yung maaari ninyong gawin. Whether pwede kayong mag-share ng recipe about making atsara or pagbuburo o kaya papaano magtanim. Kasi po yung Slow Food Youth Network, iba-iba po ang aming mga profession. Ako, meron akong like ako, chef ako, and then yung iba kong mga kasamahan, mga kabataan na farmer, meron din pong nasa academe. So, pinagsasama-sama po namin yung mga iba-ibang profession surrounding the food industry at we're thinking of innovative ways kung paano mas makarating yung aming gustong mangyari na pagbabago sa food system through slow food. Thank you. Chef Jam, you mentioned about a January 18 6-week program till the end of February. Ito'y mga sharing ng recipes at parang webinar ninyo. Libre ito, di ba? Sa lahat Yes. ng mga taong gustong matuto ng slow food. Yes po, libre. Libre po ito at magsa-sign up lang po sila and then basically magpapadala po kami ng series of email and guide para mas matulungan sila on how can they maximize the yung campaign at mas ibahagi nila sa mas malawak na platform yung advokasya ng slow food. Sana sa inyong website o pati sa Instagram mo, parang i-summarize mo sa mga nagatrabaho or mga nasa biyahe or hindi maka-attend o maka-join. Gaya ko, pero gustong-gusto kong matuto ng lahat ng elements ng inyong tinuturo. Diyan ay pwede natin i-summarize. Then, I can help you in communicating it through the Climate Change Commission, through my office. Then we put all these bits of information, bite-size, para maintindihan ng mga tao. And we can have the millennial youth, the youth converts, di ba? So that they can have it in their chat groups and they talk about. Now, kayo ni Chip, at ako'y naniniwala, tama yon, knowing your food, hindi ba? Knowing saan ang galing yung kinakain mong gulay. Ito ba'y na-spray ng pesticide? Ito ba ay, kasi iba, ang ganda-ganda ng itsura, parang mukhang plastic, parang dekorasyon. It's too perfect. Kaya sabi ko, pag hindi perfect ang itsura, organic yan, di ba, Chip? Oo, ganun. Minsan ang carrots ko, parang hindi maganda, pero mas magandang hindi mukhang plastic na dekorasyon. Ibig sabihin, organic. Kaya, ano ang pamamaraan, Chef Jam, to know your own food? At pangalawang tanong ko, gusto ko kasi maliban sa zero waste, dahil batas ko yung ecological solid waste management, maliban dun gusto ko zero food waste. Sa dami ng gutom, ba't tayo magtitira? Ba't pa natin gagawin organic compost ang tirang pagkain maliban sa balat ng saging na kinain ko habang ka nagsasalita. Kaya medyo may 1 second gap yung pagtapos mo at yung salita ko kasi ngumunguya ako ng saging ko. Anyway, so the food waste, paano natin i-aspire na gawin zero food waste? Siguro, imbis na buffet na nakahain, imbis na nakalagay sa mga platter, di ba? Kanya-kanya, nakukunin mo lang ang pang sarili mo, yung mga ganitong lutuntunin. So yun ang define sustainability in simple Tagalog terms in our everyday life. Number 2,
paano natin magawa ang zero food waste? Yun. At pangatlo, paano matutunan yung mga alam ng slow food na para hindi ito elitist, hindi ito sa mga sumasali lang sa webinar, matutunan ng marami. Ayan. Dami kong tanong, no? Napakasimple lang ng sustainability para mas maintindihan, lalo na ng mga kabataan. Dapat mahalin natin yung sarili nating pagkain. And then, it always starts there. Ako po, lumaki ako sa probinsya, lumaki ako sa mga lola ko. So talagang nakita ko kung paano nila ginawa na simple yung aming pamumuhay at talagang yung pagre-recycle po, dyan ako namulat. Ay, natutuwa ako. So, bago pa sinulat ng inyong Senator Legarda yung batas, ginagawa na ng mga lola mo ang pagre-resikulo. Opo, yung mga sirang ref sa amin, pag binuksan ninyo, puno ng recycled na garapon, ng mga recycled na lata, mga recycled na plastic. Ayaw po nila na may nasasayang kasi ang pananaw ng mga lola ko, hindi ka aasenso sa buhay kapag tapon ka ng tapon. So, Ay, ang galing! Gusto ko makilala si lola mo kasi ganyan ako. Meron akong postin mo sa Instagram, sabi ko, walang sayang. Nagtapon sila ng aquarium na hindi na umaandar. Yung paa niya, linagyan ko ng paleta galing sa bodega ng anak ko sa negosyo niya, ginawa kong table. Sabi ko, walang sayang. Yung upuan namin sa Malabon na sira-sira na noong 1960s pa, pininturahan ko ng natitirang pinturang blue, nagkaroon ako ng table at ng upuan. Kaya gusto ko yung sinabi mong, walang sayang. Galing ni Lola, ha? Kita ko yung mga gamit nila noon, for example, sa Pampanga kasi malapit po kami sa Clark. Yung mga kaserola nila ay recycled na pinagtabasan ng mga lumang eroplano ng mga Amerikano. Ay, nakakatuwa ka. Padalan mo ako ng picture ng inyong lumang refrigerator na may garapon. Sige Kung po. meron pa. Opo, Pangalawa, yung mga kaserolang galing sa lumang eroplano, ang galing mo, nakakatuwa ka. Tuwan-tuwa ako. Di ba Chip. ang tawag doon, eroplano talaga, Jam? Eroplano talaga ang tawag doon sa mga gano'n na hindi siya walk, eroplano. Eroplano, ayun. Uy, maganda ha, ang galing. Okay. Ang mga almeres, talagang bato na hinulmada, yun po hanggang ngayon, ginagamit pa rin na panggamit. So, yung pagre-recycle po, talagang dyan ako namulat. Kaya nung ako'y nakibahagi sa slow food, it took me some time to understand, pero nung na-realize ko, matagal na rin palang ginagawa ito ng mga Pilipino. Important mas mapaintindi sa mga kabataan para at least hindi tayo puro shortcut. Sometimes we just have to revisit kung ano yung mga tinuturo sa atin ng mga matatanda ay applicable pa rin naman talaga ngayon. Lalo na ngayong panahon na yon. So para sa akin, yun po ang meaning ng sustainability. Saka yun nga po, itong pandemic, I guess, it made us realize na talagang ito yung tipping point na technology na let's embrace it and let's maximize it. So yung pong mga pagpo-post ninyo ng pagkain, kahit pag-hashtag lang ito, malaking bagay ito kasi nakikita ng mga bata na hindi lang ito basta pang food shot para dagdag clout, para dumami yung followers. Kung hindi, syempre tinuturuan nila tayo kung paano talaga mahalin yung sariling pagkain. Ayan. Nanonood ang mga staff ko, pero ako rin. Kasi ako'y medyo, hindi naman ako techie at minsan yung hashtag, hindi ko alam anong i-hashtag. Tuturo mo sa akin yung hashtag, ang dami kong content dahil ang dami ko naman tanim at ang dami kong ani at talagang inaalam ko, cheat, ang aking kinakain. Hindi ako bumibili ng pagkain sa grocery o sa tindahan maliban sa isda. Dahil yun pa lang ang hindi ko grow. Malapit na. Pero ang Pero gulay, Lauren, taon gusto na? ko lang i-point out. oo. Gusto ko lang i-point out. Alam nyo, kahit ipiring yung mata nyo, mag-blindfold kayo, malalaman mo ang organic sa hindi. Sa Yung tamis lasa. ng pechay natin. Tama. Tapos yes. ibibili kita ng pechay na hindi sinabi kung ano siya, tikman mo. Kasi we can make fresh pechay salad with bagnet, di ba? Oo, sarap.
Kahit anong pechay, hindi ba meron ka natitikman na parang gas ba to? Even kamatis. I'm very particular about kamatis kasi mahilig ako sa kamatis. Pero may kamatis na lasang gaas. Ngayon, pag na-train, correct me if I'm wrong, Jam, pag na-train ang bata na yun ang lasa ng kamatis, yung muscle memory ng utak niya, iisipin, yung gaas na kamatis, yun ang tunay na kamatis. Now, i-base natin sa kamatis na galing, let's say, pag nag-travel tayo sa Italy. Pag namin kamatis, prutas nga siya, hindi nga siya gulay eh. Sa Ay, tamis. nako. Ang kamatis ko yung maliit, yung cherry tomato, pero matamis, masarap. Yeah. Alam mo, hindi ko na alam ang lasa ng gulay galing sa iba, maliban sa regalo sa akin na dapat alam ko or ako ang nag-grow. Pero talaga yung fulfillment na ikaw ang kumakain ng iyong gino-grow when you grow your own food. Okay. Now, itong si Ana Manalastas. Thank you very much, Chef Jam and Chip. Ana is a yoga instructor. I also share or sell some of my gulay to Ana. Okay. And Ana is a young plantita as well. So tell us, Ana, about your sustainable lifestyle and how you can connect with people like me, Chitwan, and Chef Jam, and millennials like you while working as a yoga instructor and living a sustainable, healthy lifestyle, which you should. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po for inviting me to this very educational and very inspiring episode of sustainability. So, this is a lifestyle na pati rin naman po ako, importante din siya sa akin as a yoga teacher. Kasi as a yoga teacher po, syempre hindi lang po ang practice ko kailangan para sa akin. Pero dahil inaalagaan ko yung sarili ko ng maayos, naiisip ko rin po kung paano maalagaan ang iba in my own way. So let me share with you my presentation po. Is it sharing? Yes. Okay, there you go. So for this episode po, ang inask sa akin na i-share about is nourishing relationships with others and with nature. So, syempre, pinag-isipan ko po, paano ko po ba ninonourish yung relationships ko with others and with nature? And that is through mindfulness. So, ano po ba yung mindfulness? Mindfulness is the practice of bringing attention to the present moment without judging or reacting. So, ibig sa madaling paraan in Tagalog po, parang nagiging mas attentive lang po tayo sa anong ginagawa natin ngayon. Ano po bang nararamdaman natin? Ano po ba ang sinasabi natin sa iba? At kung ano ba ang nangyayari sa ecosystem natin. So, ang mindfulness, it could be applied in everything. It could be applied during a talk like this. It could be applied during yoga kapag nag-exercise kayo. It could be applied na tahimik ka lang at nakaupo at humihinga. It could also be applied in your relationships with others. Kahit nakikipag-usap kayo, nararamdaman nyo kung ano yung nararamdaman ng ibang tao at nararamdaman nyo kung ano yung reactions nyo sa ibang tao. And what's good about mindfulness is dahil nagiging attentive tayo, nagiging conscious tayo sa anong nangyayari ngayon, mas nagiging klaro sa atin kung ano yung katotohanan. Hindi lang siya dahil nagre-react tayo. Kaya importante yung second part na without judging or reacting. Kasi madali naman maging conscious, pero mahirap yung pigilan natin sarili natin na mag-judge kagad. Katulad ng, let's say, slow food movement or organic. A lot of people ngayon na parang they're promoting this kind of lifestyle. Pero some of us, medyo may reaction kagad kasi, naku, mahal yan. O, naku, paano ko malalaman talaga? Or, mas matagal pa yan kasi kailangan ko ng instant. Yung mga ganyan, gina-judge kagad natin. Pero, if we refrain from judging, kapag
tigilan muna natin or pigilan muna natin mag-judge at talagang makinig sa ano yung bang sinashare ni Ma'am Chit and ni Chef Jam. Matututunan natin kung ano ba talaga yung importansya ng mga sinishare nila sa atin. And so this is what mindfulness is. And the big part of mindfulness is that it helps cultivate inclusiveness and love. So, paano po ba yun? When we are mindful, we're not only mindful of ourselves, naiisip din natin kung ano yung nangyayari sa ibang tao, nangyayari sa plants, sa animals, sa kalikasan, sa climate change. Hindi lang tayo mindful sa sarili nating mundo, nag-e-expand yung mundo natin. At dahil na-include natin itong mga different kinds of or different aspects of life, dahil na-include natin yan sa ating attention, na-understand natin. At dahil na-understand natin, namamahal natin siya. Kaya ang mindfulness ay it's a very simple pero effective way to nourish our relationships with ourselves and with others and with nature. So, syempre, wow, ang ganda ng mindfulness. Paano naman natin siya gagawin? Ang maganda sa mindfulness kasi is magagawa mo siya anytime. Pero kapag hindi nyo siya pinapractice intentionally, kapag hindi nyo binibigyan ng time every day na mag-practice ng mindfulness, mabilis natin siyang makalimutan. So minsan, alam mo yun, kapag nag-grocery shopping tayo, bibili na lang natin, ito yung pinakagusto ko. Pero hindi tayo naging mindful na ano po ba yung mga pesticides na nandito. Dahil yung pesticides na yun, hindi lang siya nag-hurt ng katawan natin, it also hurts the environment. It also hurts the plant itself or the fruit itself, di ba? So, syempre, we want to cultivate mindfulness every day and at each moment as much as possible. So, paano po ba natin to i-cultivate? Ang isi-share ko po sa atin ngayon ay through meditation. Okay? So, again, before we make judgments about meditation, kasi syempre, hindi din po tayo minsan sanay sa meditation, let me explain lang po kung ano po ito. Meditation is simply a practice of concentration. And you will find that we can meditate in different ways. You can meditate just by focusing on your breath. Pwede rin po tayo mag-meditate, nakikinig lang tayo sa music at na-enjoy natin siya. That's meditation already. Pwede po tayong mag-meditate na naglalakad. Maramdaman lang po natin kung paano ang padyak ng ating paa sa earth or sa ground or sa grass or sa kung ano man ang tinatapakan natin. And when we do meditation, ang ganda kasi nito, dahil nagko-concentrate tayo, our mind starts to come back to the present moment. Dahil hindi naman tayo pwede mag-concentrate in the future or in the past, pwede lang tayo mag-concentrate here in the present moment. And when our mind becomes grounded here in the present moment, sa nangyayari ngayon, nararamdaman tuloy natin kung ano yung na-feel or nasisense ng katawan natin through our thoughts, through our vision, through our hearing, through our smell, our taste, and our touch. And dahil dito, dahil nagiging mas grounded tayo sa present moment, it allows us to see things clearly and widens our perspective and our mind and heart. And it becomes an inclusive practice, itong meditation. Ang maganda din sa meditation ay it allows us to develop healthier habits, thoughts, words, and actions just by sitting still for a few minutes of your day. So one of the things that is most easiest, pinakamadali na gawin for meditation is our breath practice. Dahil ang breath practice, pwede mo siyang gawin kahit saan at wala kayong kailangan na tools or props or anything para lang mag-meditate on your breath. You just need to breathe. Ginagawa na po natin yun ngayon, di ba? So actually, even if you're listening to me and just feeling your breath, nagme-meditate na po kayo. And that meditation allows your attention to grow and to expand. So ang breath kasi, it's really an anchor to the present moment.
Kasi hindi rin po naman tayo pwede mag-breathe in the future or in the past. Ngayon lang po tayo nag-breathe. And when we slow down our breathing, talagang papansin natin, nararamdaman natin kung gaano ka-nourishing ang breath na to. So it brings our mind and our body together, and it allows us to realize the interconnectedness of everything. So gusto ko lang pong pag-usapan yung interconnectedness later on. In a few more minutes, maybe, ang interconnectedness in Tagalog, pagkakaisa. At pagkakaisa, hindi lang unity of people, but also our union, our pagkakaisa with kalikasan, with nature, with each other, with different countries, and with animals, and even smaller microorganisms like the worms and the bacteria na pinag-uusapan ni Ma'am Chit and ni Chef Jam earlier. So, aside from that, gusto ko lang pong pag-usapan din ang loving kindness practice na ito po kasi is a really good way to help nourish our relationship with ourselves, our others, and with nature. And what it does is we are bringing or sending out blessings intentionally, as in pinag-iisipan natin na mag-send out ng blessings to others. So ang loving kindness practice is really a traditional practice na we do it in yoga, we do it in Buddhism, in other different kinds of practices too. Pero in yoga, we do this too. And loving kindness comes in 4 different directions. So the first is to yourself. You send blessings to yourself. So you fill up your own cup, di ba? And then, dahil filled na yung cup mo, you can start to bring love first. Yan, para sobrang excited ka kasi natural na sa'yo na magbigay ng loving kindness dito sa taong ito or sa being na ito. And then after that, the third direction is to someone or something neutral, like a stranger that you pass by lang, or a tindera na hindi niya talaga siya kilala pero bumibili kayo sa kanya, wala kayong masyadong relationship, pero alam niyo na nandyan siya. And then, ang fourth direction is to someone or something na actually nakakapagbigay ng, parang sa tingin natin, they bring us suffering. Nahihirapan tayo. Mahirap na relasyon. And why do we include this in our meditation and in our loving kindness practice is dahil iisa lang naman tayong lahat. Pati rin naman tayo nagsasuffer, not because of others, but sometimes because of the way that we treat ourselves. So when we share loving kindness with people who are medyo nahihirapan tayo or mahirap yung relationship, we are allowing ourselves to mend or to have a better relationship with them. Kahit na hindi natin sila kinakausap right now, even during our seated meditation, pwede natin i-share itong loving kindness with others. So, dahil po dito, gusto ko lang sana i-invite tayong lahat na magkaroon ng meditation practice. Sinabi po sa akin na first time daw po ito sa Stories for a Better Normal. But I hope that you could give it a chance. Pagbigyan lang po natin ang mga 5-minute meditation practice para ramdaman natin kung ano po bang nagagawa ng meditation, breath, and loving kindness practice for us. So hopefully, we are all seated. Or if you're standing, pwede rin naman po, 5 minutes lang naman. Basta umupo tayo ng matawid. Okay? If you can, bring your feet flat on the floor. Kasi nakaka-ground po ito. At saka i-balance po natin ang weight natin. So hindi lang tayo nakaganyan or naka-left side or naka-slouch sa likod. Ituwid po natin ang ating spine at umupo ng maayos. Now, relax your shoulders. I-relax po natin ang ating bibig. And very slowly, ipikit po natin ang ating mga mata. Now, relax your eyebrows. Relax your shoulders again.
And allow your lower body, so yung paa, yung inyong puwet, na ramdaman ang inuupuan ninyo or ang tinatayuan ninyo. And now, take a deep breath in. Hinga po tayo ng malalim. And then breathe out slow. And then breathe in again. And really ramdaman ninyo kung saan pupunta ang inyong hinga. And then as you exhale, ramdaman nyo kung paano na lalabas ang inyong tension or worries. And bigyan po natin ang sarili natin ng a few more minutes or seconds na huminga lang at i-enjoy ang ating paghihinga. Hindi po tayo mag-judge, wala pong tama o mali. Hindi rin po tayo magko-control so much. So let the breath be natural. And as your body relaxes, as you begin to enjoy your breath, you might start to notice na ang ganda naman itong breath na to. This breath is not just ours, hindi lang ito sa atin. Actually, this breath is being breathed by everyone around us. Nare-recycle siya, yung breath na ito. Itong breath na ito, hindi lang pinapasa from one person to another, pero throughout all living beings. The trees that are creating oxygen for us. The animals that are taking in our breath. The microorganisms, the plants, the minerals, and all living beings. Lahat po tayo humihinga. Hindi lang ito special sa tao, hindi lang ito special sa atin. Nakakapaglawak ito ng ating perspective kasi itong hinga natin na ito galing sa lahat. And kapag pag-iisipan natin ito ng mas malalim, mararamdaman natin na itong breath na ito nare-recycle hindi lang in this present moment, kundi nagta-travel din siya through all the world. This breath, it may have come from Antique. It may go to Baguio. And then it may go out of the Philippines to our neighboring countries, Singapore, Myanmar, China. It may go to the Sahara Desert, to the United States, to Russia, to all the countries, touching every human being, every plant, every animal, every living being. And then it comes back to us, bumabalik siya sa atin. Na ang cycle of recycling, hindi lang po siya sa mga material na bagay, kundi sa energy din. And marirealize natin na lahat tayo ay nagkakaisa. We are all interconnected. And this breath, mapapasa po natin ito sa future generations. Kahit na hindi na po tayo nandito sa planet, hihingahin din po ito ng future generations. And so let's take another breath in po and a slow breath out nang maramdaman natin ang ating pagkakaisa sa lahat.
And now, dahil alam po natin na, okay, lahat tayo ay nagkakaisa, baka pwede na po nating i-practice ang loving kindness meditation. So for now, bring to mind yourself. Pwede niyo pong i-imagine ang baby na self nyo or batang self nyo, yung inosente. And to that self, send out blessings of love and kindness. So sa sarili nyo po, i-repeat lang po natin itong mga blessings. May I be filled with loving kindness. May I be safe and protected from all harm. May I be strong, healthy, and free. And ramdaman po natin to sa sarili natin. Na we are strong, we are free, we are healthy. And now, pag-isipan po natin ang isang tao or living being na mahal natin. Pwede po itong kapamilya or kaibigan or pwede rin po ito ang pet natin o a beloved teacher, a beloved leader, someone na mahal natin. Pwede po favorite plant po natin or favorite tree. And now that we're imagining that favorite being or that loving being, let's send out blessings to them. May you be filled with loving kindness. May you be safe and protected from all harm. May you be strong, healthy, and free. And really feel that na sinesend po natin ang lahat ng pagmamahal natin dito sa being na ito. Imagine po natin kung paano siya natutuwa at nagiging nourished sa blessings natin. And now, let's bring our attention to a neutral being. So maybe a stranger, hindi natin siya masyadong kilala, pero alam natin na nandyan siya. And let's send out loving kindness blessings to them din dahil they deserve it as much as we do. May you be filled with loving kindness. May you be safe and protected from all harm. May you be strong, healthy, and free. And send this out to this person or being and let them feel your love. Let them feel your care. And finally po, let's bring to mind someone or something na meron po tayong mahirap na relasyon with them, a challenging relationship. So it could be a challenging relationship with your boss, especially during this time of pandemic, daming hinihingi. Pwede po itong challenging relationship with an enemy. Sa tingin natin, enemy natin siya. Or a being, or a plant, or animal, or an insect, like a cockroach. Ayoko sa'yo, pero nandyan ka. So, isipin lang po natin sila and alamin natin, remember natin na iisa lang po tayo. They're breathing the same air right now. And so to this being, let's send out our blessings.
May you be filled with loving kindness. May you be strong, healthy, and free. And may you be safe and protected from all harm. And let's just smile to this being na nahihirapan tayo. Just to soften our resistance to them. And to allow them into our space. And may all beings be happy and free. May all of our thoughts, words, and actions contribute to the happiness, well-being, and freedom of all. As we are one with each other, it is our responsibility to take care not only of ourselves, but of others, of our friends, family, our countrymen, our future generations, our animals, our plants, our minerals, all living beings, because we are all in this together. So let's take a long breath in and a slow breath out. And now begin to wiggle your fingers and toes po. Blink the eyes open. Galawin ng konti ang mga kamay at ang mga legs. Salamat po sa pagme-meditate with me. Sana po ay naramdaman nyo ang loving kindness, ang pagkakaisa nating lahat. Namaste is a word. It's a word po na it means I'm blessing all of you. Yan Thank po. you. Durugid nga salamat. Ana Manalastas, thank you so much. Salamat sa iyong pagbibigay ng panahon at ng turo sa aming lahat. Namaste. Kala ko, Namaste. papagawa mo sa amin, Shavasana eh. Ang hindi gana sana ako, tapos baka makatulog ako, mag-extra spill pa ako. Papasalamatan ko pa ang Eco Store at si Chitwan. Papasalamatan ko po ang Slow Food Youth Network ni Chef Jam. But it was so relaxing, really. We can do this even virtually. And yes, Anna does virtual sessions with me. Ang ganda ng mga alaga mo sa likod mo. Yung psyllium, lalo na. Yeah. So, yes. Let me share this po with you. This is actually your plant. Oh. Binigay niyo po sa akin 2 years ago. It's still alive. Uy, teka, mas magaling ka magpalago sa akin. Yung ibang oxygen plant ko sa Siberia ay kaya nawala sa likod, medyo namatay. Bakit ba? Magaling. Kasi yung energy mo, napakatito. Sa akin, dapat konting, kalmado. Ako, It's 11:30. one of my... Yeah. Na-warningan na ako, overtime na raw ako. So, I will show you now photos of my office in the Senate where we used most of the things recycled. My office in House of Representatives, again, recycled things from old windows, from old chairs, some of the flowers and the gulay that I plant and I harvest and I eat. All you see, puno na puro tuyot, magtataka kayo. Bakit? Hindi sayang sa akin yan. Tinatanggal ko yung gilid na branch, yung gitnang matigas, yun ang panali namin ng gulay pag ako'y namamahagi ng gulay sa mga kaibigan. So, you might see just a collage of photos after I say goodbye to the three of you and our Facebook viewers. But all of this means sustainability. And in our own way, we walk our talk. Ginagawa natin ang sustainability. Kung nasa tindahan ka at ikaw ay
negosyante, o ikaw advocate, kung ikaw ay chef at nagluluto at nag-deliver all over Metro Manila, or ikaw ay yoga teacher, or kung ikaw ay isang lawmaker at weekend farmer. So all of us share similar advocacies, and we hope that today's special on sustainability have helped 1, 2, 10, 100, 1,000, and it will magnify 1,000-fold, because now is the beginning of the 10 years of the United Nations decade of restoring our ecosystem. And this is also the last 10 years of the Sustainable Development Goals. And those policies that you read about globally, nationally, sinubukan po namin simplihan sa ating Stories for a Better Normal ngayon. Salamat kay Chit One. Say goodbye, Chit. And last few words, Okay. we will Now na? we will share our gulay and our kape. Okay. Sige. Yes, so Bye. thank you very much. Maraming salamat, Lauren, for inviting us. Kami ni Jam magkasama sa Slow Food Movement with you. So lahat po pwede namang sumama sa slow food. Ngayon, kung gusto nyo rin naman, umpisahan nyo maging organic. Pero yan po ay magkaano naman magkaakibat yan. So then start to enjoy your food because nagtanim ka or nakitanim ka sa isang kaibigan. Basta alam nyo po kung saan galing. Traceability is the start. Very Ayan. good. Thank Marami you. pong salamat. I would like to learn more about and join the slow food more, because I think it was through Carla Delgado or through you many years ago, but I've been so busy. But gusto kong mas ma-immerse pa at matuto sa inyong lahat at sumali sa inyo sa lahat ng mga events ninyo. Thank you so much, Chit One. And I got some texts now, like Carol Malasig, who's an influencer on Instagram. Sabi niya, I have to visit the Eco Store. Aba, Eco Store. Ayan. Ay, thank you. Ilalagay natin lahat ng branches ng Eco Store, hopefully sa art card. We will also put the Yes Plate and the Slow Food Network, all the information, and also teacher Anna, all their contacts, if you allow, so that we can share the good word, share our meditation practice, share our growing our own food, share our sustainability lifestyle. Thank you so much. Okay, Chef Jam, Thank you. say goodbye. Goodbye, Deputy Speaker Lauren. Maraming salamat po sa pagkumbida, and mahalin lang natin ang pagkaing sariling atin. Malapit na po ang April, Filipino Food Month. Marami po Yeah. kaming i-organize ng NCCA at Department of Agriculture. So inaanyayahan ko po kayong lahat na makilahok. Gagawa tayo ng special on culinary heritage na iyong ine-espouse sa Food Month. Thank you very much. And Anna, thank you for that meditation practice. Namaste. Thank you. Namaste. Shanti. Thank you so much. Peace. Yes, Shanti means peace. Okay. Thank you po for inviting me then, and thank you for allowing the practice of looking deep inwards and meditation to be part of the sustainability practice. Kasi as much as we are taking care of the world, we must also learn how to take care of ourselves, especially if we're going to be the activists for sustainability. Ang Kailangan po tayo daming din. teachers nanonood kasi naka-live stream tayo sa official Facebook page ng Department of Education. So dumadaming ating partnerships, Climate Change Commission, Institute of Climate and Sustainable Cities, Climate Reality Philippines of Vice President Al Gore, and DepEd, and the Department of Agriculture. In fact, we're giving away DA starter kits. I would also like to give away one of these books. It's way back in 2009 na ginawa ni Bing Carion, but these were just little snippets of speeches on environment and nature that she did. It is as applicable now as it was then. Wag na niyo pansinin yung mukha noong 2009, pero maraming litrato on sustainability and nature, and Climate Change Commission will do that. In the meantime, kakain na ako ng tanghalian ko, saging na saba na aking tinatanim, at
Siyempre, meron akong pinakbit na gulay galing sa aking bahay kubo garden. So I say goodbye and we will show photos that I took myself that were taken probably by one of my staff, but all of it shows a sustainable lifestyle, whether through recycling or by growing your own food. And we hope to see you again every Thursday. For those who are not able to watch, we understand it is uploaded on my Lauren Legarda Facebook page. I would appreciate if Chit, Jam, Anna, and all of you spread the word to do sustainable living and slow food. Thank you so much. Duro gid nga salamat. Palangga ko kamo. We will read the Facebook messages of last week where I was not able to join. It was Sonia Mendoza and Ipat Luna. We will read all the messages next Thursday. More interesting stories for a better normal. Keep safe. God bless. Saan ba nalagyan ng food waste? Oh, andito. Pakita natin. Food waste inside food waste bag. Ay, hindi pala. Trash can. Okay. Yan po si Attorney Yoli Doblon, 40 years na gumagawa ng national budget sa Senate LBRMO. Natatawa siya, nasa Instagram ka ngayon. Saan ba nalagyan ng food Irene Palanca, Senate LBRMO Director. Tignan natin kung sumusunod sa RA 9003. Go. Okay, may tissue po ako. So, biodegradable. Yan. And then, food waste. Kasama mo ano? Hi. Ito nga pala yung tawag dito, compost shed. Isang structure to na lalagyan ng mga tuwing dahon, mga ano mga bagay na pwedeng gawing compost, no? Ang compost, pag nabulok lahat yan, natuyo tuyo na siya sa bubulok. Yung iba dinudurog yan, yung iba nilalagyan pa ng mga iba pang mga lupa o kaya iba pang bagay na pwedeng gawing fertilizer. Meron din siyang shedder dito kung sa tawag nila. Yung para sigurado mapipino, no? Yung mga yan, pag tuyo na sila, dinadaan dito at paglabas niyan, para na siyang buhangin.
Yun ang ginagamit na fertilizer sa mga organic na pananim.